As we continue mga kaibigan, just to take coffee, no? At amping di no kay Kuya Jimboy, no? Kay Honorable Judge Jamie Bustiliboko was informing me last the previous weeks, mga kaibigan, that pupunta po siya ng Amerika. So sana po, in the name of the Lord and the Father who art in heaven, it is evangelism mga kaibigan in the SDA Church. Ganun ho mga kaibigan, pupunta ho sila, magli-lecture sila sa buong mundo ho mga kaibigan. That's all the members of SDA Church, happy sa ating lahat, especially for almost 30 million plus members of the SDA Church around the world mga kaibigan. And advance happy birthday to my father and mother, Papa Junior at saka Mama Florencia, that this coming June 4 and June 12 that the birthday. So maglibog ko ani sa ilaha, asa giuna nila, si Papa o si Mama. I'm just looking for the less, no? Sino ba yung nauna, si Mama or si Papa? I think murag si Papa, no? I think si Papa Junior. Na lahat ho, kahit ano pang gagawin ng ating mga magulang ho mga kaibigan, nagiging masama man sila sa paningin ho natin, nagiging may hindi man mabuting nagawa ho ang mga ama at ina ho natin mga kaibigan. Just remember it, that they are all representative by God. Ganun ho mga kaibigan. Just to put in your heart and our mind that all things to be fixed on this universe was fixed. Not totally 100%, but 95% are fixing by God, that they are representative through our parents, mga kaibigan, around the universe. Kaya yung tinatawag ho natin, the basic, the strong foundations in the community and the family united of this universe was established by the father and mother, was established by the couples, mga kaibigan, yung mag-aasawa ho. Hindi po yung mag-aasawa babae at saka babae, because the Bible, they could not consider with that. In the highly civilized of humanity, they are allowing by law of the land, but by the law of the God, they do not allow with that to marry the same. You marry the same man, pareha ho kayo lalaki, hindi po yan pinahintulutan ng Diyos. So that's why there is a lot, no? Na lahat ho tayo ay sumatalima at susunod ho sa utos ng Diyos, samantalang susunod rin tayo sa utos ng Panginoon. Kung tayo may susunod sa utos ng Diyos, sa utos ng ating Panginoong Diyos, at susunod rin tayo kahit masama man sa ating paningin ang nakikita ho natin sa ating ama at ina, they are considered that they are one representative by God. That is only the father and the mother. That is the couple. No? That is the couple, banag asawa ra gid na, to represent the world of the strongest, to be steward of all things to be created by God. Ganun ho mga kaibigan. Kahit sabihin natin walang anak yan, pero nag-aasawa yan, they are considered that they are representative by God to be the steward of all creations. Ganun ho yun mga kaibigan. Because individual is unique. No? Individuals is unique. Kahit ano pa sasabihin natin, masama o mabuti man, yung nakikita at nagiging experience natin sa pamilya ho natin. Try to imagine that is the only one on this universe is our father and mother. Ganun lang ho mga kaibigan.
Kaya, kahit gilingin pa ho tayo, hindi po tayo makakabayad, hindi po tayo makakaganti sa ginagawa ng Diyos at ginagawa ng ating ama't ina para tayo lang ay mabubuhay. Samantalang yung iba ay tinatapon sa sapa, itinatapon sa basurahan, itinatapon sa kanal. Just to imagine with that, mga kaibigan. So, mag-iisip-isip lang ho tayo because not all children, not all offspring are to understand that kinds of the things in this universe. Marami pong taong hindi makakaintindi sa buhay. Ang buhay ho, mga kaibigan, ay pahahalagahan ho natin. Lahat ho yun, mga kaibigan. Kasi in the culture here in the Philippines, walang ibang pinahahalagahan dito. Samantala, di ba? Kung nabubuhay pa yung taong yan, try to imagine with this, no? In the cultures of the Filipino, because we are a mixed culture. Try to understand, to capturize, to familiarize to everything on this universe, especially here in the country. There is a cultures and traditions here in the country, here in the Philippines, mga kaibigan. Alam nyo ba ang kultura ho natin minsan dito, yung tradition ho natin? Mas pinahalagahan ang patay. Titingnan ho natin. Yung kalag-kalag. Di ba? Hinahalaran yung mga buntot, di ba? Yung mga pansyon, nilalagyan ng pagkain, nilalagyan ng maiinom. Hindi naman yan iinom sila. Lagyan ng tanduay, lagyan ng red horse, lagyan ng canver at coke, at everything. Na samantalang, yung nabubuhay pa yan, yun ipapakain ho natin. Hindi na yan, masasayang ho. Billions of monies every year ang mawawala ho sa atin. Alam niyo kung bakit? Nang doon napupunta, mga kaibigan. Di ba? Hindi pinahalagahan habang nabubuhay pa yung tao. Kung ano po yung just to control it. Ipapakain mo. Ganun ang tama. Hindi ron ilalagay doon. That is based on my, mga kaibigan. That is why, pag ako po'y maitatalaga noon, nang doon sa mga sementeryo, hindi po ako magugutom. Ang daming pagkain. Ganun ho, mga kaibigan. Just to understand. Na ang pahahalagahan natin at aalagaan natin yung nabubuhay pa ho, mga kaibigan. Just to understand life. And just to understand yung sumakabilang buhay. Kasi all the things, yung tao ho, yung mga mabubuting tao, they give memories to us. No? Especially, magbibigay sa atin ng memories yan, yung mabubuti, yung taong may kagandahang loob. But yung mga tao pong nagiging harsh sa atin, nagiging mayabang at nagiging ano po yung mga tao yan po ang magbibigay ng lessons sa atin. Na sana po, hindi po tayo matutulad sa ganung tao. That is why, good people, it gives you a memories. It gives us a memories. Bad people, it gives us a lessons. To be learned everything on this universe. Ganun ho yun, mga kaibigan. Sana po ay maiintindihan ng lahat po ng mga anak ito. Yan po ang mahalaga sa buhay ng tao. Hindi po mahalaga ang sumasa kabilang buhay. Kasi hindi na yan babangon. Ang babangon ho tayo, yung mga nabubuhay ho, alagaan natin. At pahahalagahan natin yung mga kabutihang ginawa ng sumakabilang buhay ho, mga kaibigan. Yung namamatay ho. Pahahalagahan natin yan. Pero, nung natin, parang malulumos ho tayo, hindi po yan tama.